Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's pag-usapan natin itong nasa ating screen. Ito po yung kanina nagkasabay pong kumain ng tanghalian. Ito pong si dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Inday Sara Duterte. Sila po ay sabay na nananghalian sa kanilang ancestral house sa Taal, Bangkal, Davao City. Matapos ang pahalipay sa Pasko gift giving ngayong araw, December 25, 2024. Ayan po, simpleng-simple ang kanilang pananghalian. Sana all. Ayan mga kababayan, di ba? Kasi lagi sinasabi ni Badoy, kapag nag-i-speech yun sa Maisog, lagi niya sinasabi, ito si Pangulong Duterte, napakasimple lang yan. Yung mga ulam nga niyan, simple lang eh. Pero nga ipinost tatandaan ko si Senator Bongo ng pagkain sa lamesa. Simple lang talaga. Yung ulam ordinaryo lang. Tapos yun po yung pinicturan. Pero nung may lumabas mga kababayan na litrato, yung kompleto po na nilalaman ng lamesa, walang hiyayan eh. May lechon, iba't ibang putahe mga kababayan. Talagang pangyayamanin yung nasa lamesa, pero ang pinicturean lang ni Bongo, yung simple, para palabasin na simpleng mamuhay. Ito mga kababayan, silang dalawa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. So nahuli. Kunwari simple, pero rock mga kababayan. Katulad dito, di ba? Sana all. Sana all merong lechon sa pananghalian. Tayo nga, nagpasko, wala tayong lechon. Hindi natin afford eh. Alam nyo, kaysa bumili tayo ng lechon, bumili na lang tayo ng ibang ulam. Mas marami pa kasi pag lechon, magkano lechon ngayon? 20 mil, 15. Ayan, kaya nga, papapasana all na lang tayo. Dito si Badoy, doon sa mga nagsasabi na simple lang daw mamuhay itong mga Duterte. Kung simple sa inyo yan, sa amin, hindi simple yan. Yung kutsinilyo nga, wala eh. Merong kutsilyo. Yeah. Kutsilyo meron, pero kutsinilyo, lechon na ganyan mga kababayan, wala po tayong ganyan. So, simple. Simpleng-simple. Simple lang pala mamuhay ito mga to. Kaya, Badoy, at kung sino pa yung mga nagsasabi, simple lang mamuhay ang mga Duterte, tingnan ninyo. Sinasabi pa kayong simple. Ayan po yung nangyari mga kababayan. Ayan Ayan po yung kanilang tanghalian. Sana all. Daming putahe, tas meron pa lechon, meron mga nandito. Silipin nga natin. May lechon, may tawilis ba? Hindi, ano to, yan May mga morcon, fried chicken. Ayan, may chicken wings, fruit salad, ayan mga kababayan, ang pinakamatindi niyan, lechon. So, napakasimple. Simple lang naman. Sana all, ganyan kasimple ang pananghalian mga kababayan at kanilang salo-salo sa pananghalian. Kaya Badoy sa kay Senator Bongo, huwag niyo masyadong sinasabi na simple lang. Kasi hindi po ganyan, hindi po simple yung ganyan para sa amin. Magarbo na po yan, bibihira nga kami makatikim ng lechon. Okay, ito pa, may papakita po akong nangyari din po. Ito po yung mga kababayan, ito po yung mga litrato kung saan nakapila po ang mga taga-Dabawenyo dahil nga po sa pagbibigay ng regalo ng mga Duterte, ng pamilya Duterte, dyan po sa pahalipay sa Taal 2024. Ayan po, sa Bangkal, Davao City, Christmas Eve. 25,000 Dabawenyos daw. 25,000 ba yan? At merong 3,000 mga pulis daw ang na-deploy during the activity para ma-ensure ang kaligtasan. Ayan, sa overtime yung mga pulis Overtime yung 3,000 na pulis para makapagbigay ng annual gift giving itong mga Duterte. At ang pinabigyan daw nila ay around 25,000 Dabawenyos. Ayan po yung nasa litrato mga kababayan sa ating screen. So haba raw ng pila dyan mga kababayan.
Ayan. Tapos ito mga kababayan, ayan naman yung yung fast talk. Oh. Sumalang si dating si VP Sara Duterte sa fast talk sa TV5. At pagkatapos po nag-walk out mga kababayan. Nung hindi na po nagustuhan yung tanong, bigla po nag-walk out. Ito, pakinggan natin guys, pakinggan natin. Sana hindi tayo hindi tayo ma-copyright. Bibilisan ko lang na lang konti para hindi tayo ma-copyright. Sana hindi tayo dalihin ng News 5. Ito, pakinggan niyo po yung fast talk with Sara Duterte. Lights on, lights off. Off. Lights off. Lights off. Off, permi. Sex or chocolate? Both. Best time for sex. Grabe po nung yung before sleep, Metro Davao o Metro Manila o Davao City? Davao City, of course. Most beautiful place in the Philippines? Mahirap yan na. Pwede 5. 5. Okay, sige. Bicol Region, Central Visayas, Tibuok Mindanao, Eastern Visayas, Western Visayas, Northern Luzon, Central Luzon, Calabarzon, tapos buong Pilipinas. Mahalin natin ang Pilipinas. Ayan. True love or world peace? World peace. What is love, VP? Love is giving yourself unconditionally to others. Ganda o talino? Talino. What makes you blush? Ikaw, you make me blush. Taong hinahanap mo after the long tiring day? Mga anak. Mga anak. DepEd or OVP? DepEd and OVP. Mayor or Vice President? Mayor and Vice President. Pwede man ba? One thing you are not good at. Ano? And one thing you are not good at. Computers. Sexiest man in the Philippines? Unsay sexy gani kanang gwapong lawas? Si PRD. Favorite politician? Day Sara Duterte. Oo, hindi. Maarte ba si VP Sara? Of course not. No. Ayun, describe yourself in 3 words. Resilient, brave, and with a good sense of humor. Ayun, last na lang VP. BBM o Martin Romualdez? Thank you. Okay, so yan mga kababayan, biglang nag-walk out. Natanong kasi kung sino kay Romualdez o kay Marcos kung di siya kasali. Ako biglang tumalikod. May nabasa nga ako dahil nga daw hindi siya yung bida doon sa tanong kaya nag-walk out. So ganyan po katindi yung sa tingin ko yung hidwaan between Romualdez, Marcos and Duterte, Sara Duterte. Pero sabi niya doon sa kanyang pahayag para sa Pasko, kinakailangan nating magpatawaran. Pero siya ayaw magpatawad. Di ba? Ayan po yung nangyaring walk out. Yan po sa binalk outan itong fast talk ng News 5. Pero okay naman yung mga sagot niya. At game naman itong ating Vice President Sara Duterte. Okay, ito sa huling topic natin. Sara Duterte pa rin mga kababayan. So magkasama sila. Sumama si Tatay Digong diyan sa eto mga kababayan. Diyan po sa nangyaring pamimigay nila ng regalo. Yan mga kababayan, regalo ba yan o ayuda. Kaya sabi ng Impact Leadership, mga galit sa ayuda, namudmod ng ayuda. Nagagalit kayo doon sa mga congressman dahil sinasabi niyo na ginagamit nila ang pera ng bayan para sa ayuda. Pero kayo, namimigay din naman kayo ng ayuda. Diba? So, okay lang. Kasi alam mo, sa totoo lang yung ayuda, maganda naman yan nakakatulong yan sa kapwa natin mga Pilipino. Kaya para sa akin lang, total ginagawa naman ng lahat, huwag nyo nang gawing issue yung pamimigay ng ayuda. Whether ito ay sa bulsa, sa sariling bulsa ninyo, tulong ninyo, whether ito ay sa pondo ng taong bayan, okay lang yun. At least may napupuntahan. Kaysa yung confidential fund na
napunta kay Mary Grace Piatos. Napunta kay Kokoy Villamin. Mas gusto natin na mapunta na lang sa taong bayan. Kaya itong ginawa nila na namimigay sila ng ayuda sa taong bayan, okay lang yan. Palampakan natin yan. Wala pong masama dyan. Nakakatulong po kayo. Kaya sana, kapag ito namang ibang grupo, namimigay din ng ayuda, huwag nyo nang banatan kasi kayo ginagawa nyo rin naman eh. Lahat naman ng politiko. Sus naman, wala na tayong lokohan dito. Huwag na tayong tanga-tangahan. Lahat kayo, mga politiko, talaga namimigay kayo ng ng ayuda. Namimigay kayo ng, sabi ng iba, regalo, gift giving. Sabi ng iba, ayuda. Alam nyo, bago-baguhin mo pa yung pangalan yan. Ganyan din yan. Isa lang ibig sabihin yan. Namimigay kayo. Para saan? Siyempre, para magkaroon sa inyo o pogi points yan eh. Habang namigay ka, pogi points yan para sa inyo. Diba? So, ewan ko bakit natatakot kayo sa mga congressman na namimigay ng ayuda. Kayo hindi naman namimigay. So, hayaan nyo na. Wala nang pagbanat pa niya sa mga pamimigay ng tulong. Kasi lahat naman yan ginagawa. May nag-comment nga dito yan, ito, highlight ko yung comment, sabi rito, anong sabi rito? Teka. Anong sabi rito, ayan, basahin nyo yan. Yang ayuda na yan, galing sa 125 million. Galing rin pala to sa kaban ng bayan, nalang yan. Akala ko sarili nilang pera. Galing daw yan sa dyan sa 125 million na confidential fund na nawala. At naubos agad sa loob ng 11 araw. At etong mga perang ito ay hanggang ngayon hindi pa napapaliwanag. Magkano ba natanggap ni Mary Grace Piatos? Ay matindi pa nito, yung halos lahat ng confidential funds ng DepEd at ng Office of the Vice President ay napunta sa mga pangalan na hindi naman nag-i-exist. Gusto nyo ganon? Ayoko ng ganon. Mas gusto pang ipamigay yung mga ayuda na yan, tulong na yan para sa taong bayan. Diba? Ang hirip kasi sa inyo, kayo namamansin, pero kayo naman ganon din pala ginagawa ninyo. Sabi itong kapatid natin dito, yan, highlight ko. Ayuda pala. Yan. Galit na galit kayo sa ayuda, pero kayo rin pala namimigay ng ayuda. Kaya kung ako sa inyo, tigilan nyo yung mamuna ng mamuna. Kasi every time na namumuna kayo, nagtuturo kayo, nagtuturo ako, pansinin niyo yung daliri ko, isa nakaturo sa inyo, pero yung tatlo, nakaturo sa akin. Ibig sabihin, bago ako magturo ng iba, nangyari, tinuturo ko sarili ko. So, para-parehas lang tayong ganun ang ginagawa. Lalo-lalo na kayong mga politiko. Nabigay kayo ng bigay ng ayuda, nagagalit kayo, pero kayo rin namimigay. Di ba? So, yan mga kababayan ang pangyayari ngayon. Ayan po, simpleng buhay ay kay ganda. Simpleng-simple lang mga kababayan. Sana all ganyan kasimple ang pananghalian. At eto, tumalikod, nag-walk out. Okay na Okay na sana yung interview, bigla nag-walk out nabanggit na naman si Romales at si Marcos At syempre, gusto siya abida. Kaya biglang tumalikod. At eto mga kababayan, yung tinulungan, pahalipay sa Taal 2024, namigay ng ayuda. Sa kanilang termino ay gift giving ngayong bisperas ng Pasko. Bisperas ng Pasko nangyari yan gift giving, regalo, ganun din yan, ayuda rin yan. Okay, so yun lang po mga kababayan. Muli, binabati ko kayo ng maligayang Pasko sa inyong lahat. At ilang araw na lang, pagdiriwang naman natin ng bagong taon, ng pagpasok ng panibagong taon na sana ay maging matagumpay, maging prosperous ang ating parating na bagong taon sa 2025. Alright, so yun lang muna mga kababayan. Maraming salamat po sa buong taon
na kayo'y sumabaybay sa Batang Maynila Toits. Ang buhay talaga natin, isa nasa taas, nasa baba, kakasakit tayo, malakas tayo. Ganyan po talaga. Hindi naman pwedeng puro lang kasiyahan ang natatanggap natin sa Panginoon. Meron ding mga pagsubok. Pero ang maganda dyan, walang pagsubok na binibigay ang Diyos na hindi natin kinakaya. Lalong-lalo na kung siya'y kasama natin sa ating buhay. Di ba? Okay, so yun lang mga kababayan. Muli, Merry Christmas and Happy New Year sa inyo. So tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila Toits sa mga updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.